Magandang araw mga kababayan. Kaya hindi dapat magpakasigurado, magpakampante po itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil kung may usok, ibig sabihin may apoy mga kababayan po natin. Kahit pa sinasabi ng ilan sa mga ahensya ng gobyerno or dinideny na wala pa pong warrant of arrest laban po kay Senator Bato de la Rosa na nilalabas yung ICC, mga kababayan, kaduda-duda pa rin. Dahil itong si Secretary Boyeng Rimulya or dating Secretary Boyeng Rimulya ng DOJ na ngayon ay Ombudsman Boyeng Rimulya, naninindigan na mayroon daw po siyang kopya ng warrant of arrest pero hindi pa po ito ang pinaka-final na kopya. Kumbaga, mayroon siya. Nasa cellphone daw po niya. Alam niyo mga kababayan po natin, masasabi natin na si Boyeng Rimulya talaga isa rin to sa mga propagandista ni Bongbong Marcos. Pero sa mga ganitong klaseng bagay na talagang matagal na sinasabing may warrant of arrest talaga, isasama itong si Bato, si Bongo, si BP Sara. Kung may mga ganitong klaseng usap-usapan, mahirap na. Mamaya, parang ganon din kay Tatay Digong po ang kanilang gagawin. Anyway, bago natin pag-usapan ng mas malalim po ang patungkol dito po sa warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, isa rin po sa ating pag-uusapan itong listahan nga na pinalabas po ni Ramon Tulfo na siniseryoso ngayon ng palasyo at nakikita natin kung paano nila ito ginagamit as propaganda with collaboration sa mga mainstream media at mga bayarang vloggers po nila na nagpapakalat na sinasabing talagang ito talaga manggugulo ito, ito talaga yung gumagawa ng destabilization laban sa gobyerno natin, laban kay Bongbong Marcos. So, alam nyo mga kababayan po natin, itong listahan na ito, duda ko kung sino yung mga nasa likod nito. Anyway, yan po lahat ang ating pag-uusapan. Pero kung kayo po ay bago lang, siyempre, huwag kalimutan mag-like at pa-subscribe naman po dito sa ating munting channel. So, of course, ito po is monetized channel. Pwede kayo magsuporta sa kahit anumang paraan para maging independent po tayo. At patuloy po natin ipaglalaban kung ano po yung tama at karapat-dapat. Okay, puntahan natin itong balita kay Boyeng Rimulya. Mga kabayan natin. Kabila ng pagtanggi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi naman nagbabago ang posisyon ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Narito. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Kaya... So, sinasabi niya, hindi daw official copy yan. Totoo man ito o hindi, sabi ko nga, hindi dapat magpakasigurado Senator Bato de la Rosa. Mga kabayan, unang-una, yung warrant of arrest na lumabas kay Tatay Digong, wala rin po yung kopya. Dahil self-document daw po yun. Ay yung mga ilang ahensya ng gobyerno, kahit DFA, pwede silang hindi bigyan ng kopya. No? Bigyan lang doon po ng kopya is direkta po sa Malacanang. Hindi ng Malacanang na lang po magpapatupad dito. So, actually, yan ang nangyari kay Tatay Digong. Diba? Na may warrant, pero ito po is sealed documents. So, kung ito yung mangyari kay Senator Bato de la Rosa, asahan po natin. Yung ilang ahensya ng gobyerno ay hindi talaga nila malalaman. Otherwise, kung ito po ay handa na pong ipapa-implement. Basta alam ko meron. Basta telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Sabi niya may proper channel pa. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na wala pang natatanggap na official communication o warrant mula sa ICC. Pero giit ni Rimulya, nauna lang siyang makakuha ng impormasyon kumpara sa DOJ. I did that as a function of my being a journalist also for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Kasi wala. So, na-scoop niya daw po, no? Nakita niya daw. So, nanindigan siya na may kopya daw po siya. Okay, so, isipin natin may kopya, isipin din natin na wala. Pero dapat, laging handa. Diba? Kasi, alam mo, kanina po sa isang press conference ng DOJ, narinig niyo naman, na dalawa po yung posibleng gagawin nila. Either surrender, so this is yung pinaka
mabilis or itong extraordinary rendition, which is dadaan po sa mahabang proseso. So alam po natin, always bend the law. Doon sila sa shortcut. Lalo na po kapag opposition ang pinag-uusapan. Lalo na po kapag ang pinag-uusapan ay mga kalyado po ng mga Duterte. So bending the law is always the option of this Bongbong Marcos administration, mga kabayan po natin. Although, no, sinasabi nga ng legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na hindi ito pwedeng gawin dahil may bagong ipinalabas na utos ang Supreme Court na dapat dumaan muna sa local court natin, dapat may kaso muna dito bago po sa ICC. Pero alam naman natin, no, na posibleng gawin pa rin nila ang ginawa nila kay Tatay Digong, lalo na po yung DOJ. Bakit ko nasabihan? Kasi kung mag-iiba po sila ngayon ng kanilang stand sa kaso na to, sa pagpaparesto kay Senator Bato de la Rosa, parang inaamin po nila na may pagkakamali po sila doon kay Tatay Digong. Di ba hanggang ngayon hindi nila inaamin. Hanggang ngayon pinapanindigan ng dating DOJ, of course yung DOJ mismo, na tama ang kanilang ginawa at sumunod daw po sila sa tamang proseso at hindi daw po extra rendition ang kanilang ginawa, kundi ang kanilang ginawa daw po, mga kabayan po natin, ay talaga nga namang surrender. Alam nyo pa, mga kababayan natin, kapag sinabi nilang iibahin nila ang proseso ngayon, iaaminin nila o parang inamin po nila na talagang may mali po kay Tatay Digong. Mali yung pagpaparesto nila kay Tatay Digong. Hanggang ngayon hindi nila inaamin yan . Pinapanindigan pa rin nila na tama yung kanilang ginawang proseso. Pero kitang-kita po natin, no? At sinasabi nga po ng mga legal expert na mali po. Kahit yung international community, yung mga abogado sa ibang bansa nagsasabi na hindi talaga nasunod yung tamang proseso sa pagpaparesto kay Tatay Digong. At yan pa po ang nilalaban ngayon ng pamilya ni Tatay Digong sa Supreme Court. At nakakalungkot kasi hanggang ngayon po wala pa ring resulta, wala pa ring kumbaga sagot ang Supreme Court doon sa petition ng pamilya ni Tatay Digong. And mga kababayan po natin, alam naman po natin na hanggat si Bongbong Marcos pa rin na nakaupo sa pwesto, talagang hindi mapapanagot yung mga taong involved sa illegal na pagpaparesto kay Tatay Digong dahil sinasabi nga na talagang sila po ay kasabwat. No? Magkasabwat po sila at ginawa nila ito para mapatahimik si President Duterte para hindi na po makapagsalita sa anomalya ng korupsyon at pambubudol po na ginagawa ni Bongbong Marcos. Usaping pambubudol, alam nyo, pati nga po yung mga binabagyo, yung mga nililindol, imbis na bigyan po ng bigas, anong ginagawa nila, mga kababayan po natin? Diba? Ang ginagawa nila ngayon, itong palasyo, itong tagapagsalita, ay bawal daw po ibibigay itong bigas na tagbe-20, kundi dapat daw po ito ibenta ng NFA. Kahit pa doon sa mga nasalantang bagyo. Diba nakaka-boyset? At ngayon nakikita po natin na mukhang dinidepensahan pa ni Claire Castro yung kalukuhan po na ginawa nitong si Liz Satanas na sa gitna po ng napakatinding kalamidad, marami yung nawala ng buhay, ari-arian, at back to zero nga . Sila po ay nagpa-party sa Malacanang. Diba? May paputo signing pa. And then, hindi talaga siya makapagdepensa, hindi niya talaga may papaliwanag ng maayos kung hindi niya po idadamay yung Vice Presidente o yung nakaraang administration. Lagi nila sinasabi, nakaraang administration nga, si BP Sara nga. So bakit hindi mo na lang sagutin, no? Yung tanong ng media na wala ka nang idadamay na tao dahil lang tinatanong lang naman kung bakit ginagawa nila o bakit ginawa nilang magpa-party-party sa Malacanang yung mga mahihirap po ay nalubog sa baha. So talagang masasabi natin, wala po silang puso. And ito si Claire Castro, obvious naman po, mga kabayan po natin, na kumikita at yumayaman po ito sa pera ng taong bayan at hindi po siya nakukonsensya sa kanilang mga kasinungalingan ngayon. Kaya hindi na nila mapipigilan yung taong bayan. Galit na. Umaalab na po sa galit Dahil pinaresto na po nila yung dating presidente. O ngayon kay Bato naman. Bakit hindi mo na nila unahin yung anomalya sa corruption? At napakatindi pa. Talagang dapat magalit lang talaga yung taong bayan. Dahil
si Bunuan, si Secretary Bunuan, mga kababayan po natin. Wala na po sa Pilipinas. Tumakas or pinatakas dahil baka natatakot po sila na kumanta, magsasalita at mamaya no kung ano-ano pa yung kanyang ikakanta. So palagay ko yun ang kanilang kinakatakutan, kaya binigyan ito ng clearance. So paano pa? No, so under investigation ngayon. So alam po natin na sinasabi nilang bago Pasko may maikukulong po sila. So paano yan? Si Bunuan tumakas na. Palagay nyo kung nakaalis po yun ng Pilipinas, babalik pa ba si Bunuan? Hindi na po yun babalik. Mga kababayan natin, diretso na pong tatakas yun. Dahil alam niya na kung babalik siya sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na mabubulok siya sa kulungan. Lalo na kung biglang mapalitan ang gobyerno ni Marcos Jr. na walang ginagawa kundi pagnanakaw, pagsisinungaling at paikot-ikutin ang sambayanang Pilipino, pagpapayaman sa pera ng taong bayan. Kaya sa mga galit na no, at talagang hindi na po kayang tiisin itong panggagago ng gobyerno ni Bongbong Marcos, sumama na kayo, 16, 17, 18. Ito po ay peaceful rally naman. Okay, sa usapin pa ng korupsyon, mga kababayan po natin, maraming lumulutang na pangalan. Mamaya balikan natin niya ang si Claire Castro, mga kababayan po natin. So may bagong pangalan ngayon na lumalabas, si Madam L daw. Sino kayang Madam L na yon? Madam Lisa ba yon? Charot lang, no? Na siya daw po yung nagmamanipulate, mga kababayan po natin, sa ginagawang proseso ng bidding. Wow ha. Okay, panoorin natin ang balita. Nakakausap natin ngayon si PDP Deputy Spokesman at tila siya isa sa mga pinaghinalaan, si Ginoong Ferdinand Topacio. Magandang gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam. Anyway, mga kabayan po natin, bago tayo pupunta doon kay Madam Il na yon, dito muna tayo ha, kay Attorney Topacio. Ito kasi yung sinasabi nilang kasama daw po doon sa mga listahan na gagawa ng destabilization laban sa gobyerno ni Marcos. So bawal 'yon, 'di ba? Kasi inciting to sedition 'yon. Peaceful rally lang po ang gagawin, pero ginawa ng kwento ng isang Ramon Tulfo na destabilization daw. So may mga retired general, si Pipi Sara, si Congressman Pulong at si Manong Chavit ang mga sinasama doon. At maraming pa sa listahan. So ngayon pakinggan natin kung anong reaction po itong si Attorney Topacio. Best friend niya po yan si Ramon Tulfo. Corina, it's always good to see you. Always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensore. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Mon Tulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-haka ko dyan, he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition or sedition, inciting to rebellion or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay, opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge ng pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security, para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan, at walang karahasan. Ito sinasabi ko, mga kababayan po natin, at pinagdududahan ko, na posibleng may kasabwat itong si Ramon Tulfo sa pagpapalutang ng mga pangalang ito.
So, sinasabi niya nga, kahit pitpitin daw po yung lagay niya, itlog niya, hindi daw po siya magsasalita. Bakit siya magsasalita? Ang iniisip ko dito na kanyang kasabwat, yung maingay, yun yung mga gumagawa ng mga propaganda, magmi-meeting lang yung tao, tapos gagawa niya ng issue na gumagawa ng destabilization. Di ba? So, normal po sa isang organisasyon na may mga pag-uusap, normal po yun, lalo na may mga komite sa mga gaganaping program. So, palagay ko ito ay talagang pinalutang nila para sabihin, no, na bantayan natin ito para sabihin na ito po ay kailangang manmanan ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. Kaya duda ako na, no, hindi to ilalabas ni Ramon Tulfo kung wala pong malalaking tao yung nasa likod niya. Kasi ano to mga kababayan po natin, pwede siyang kasuhan dyan sa kanyang mga kasinungalingan. Kasi una, no, hahanapin sa kanya, ano ba yung ebidensya mo? Diba? Pwede siyang kasuhan dyan ang mga taong, lalaking tao yung dinamay niya po dyan Pwede siyang kasuhan. And malay natin, one of these days may magpa-file ng kaso sa kanya, sa kanyang mga kasinungalingan, paratang talagang pinapangalanan mo. And hindi po yan sila mga nasa gobyerno yung iba dyan. Iba yan mga private, private individual na wala namang ginagawang masama, kundi nagsasalita lang kontra corruption. So, nagpapakita lang na ang nagpupundo kay Ramon Tulfo, yun din po yung takot sa posibleng malawakang kilos protesta at kung ano po yung magiging kahihinatnan nito. Tandaan natin mga kababayan, yung mga retiradong sundalo, nakikita nila yung posibilidad na magkaroon ng people power trip dahil kung bubugso ang tao, hindi na po kayang pigilan yan ng gobyerno ni Marcos Jr. Kaya palagay ko ito yung ginagawa nila. Nagpapakalat po sila ng disinformation gamit yung mga laos na at kumbaga wala nang bilang, wala nang kwenta yan Nagtaka nga ako, hindi nga pinapansin si Ramon Tulfo Pero bakit biglang pinick up ng mainstream media, social media, mga vloggers ni Bongbong Marcos at pinakalat nila na gumagawa daw ng destabilization yung mga taong sumusuporta sa mga Duterte. Takot yung rason kung bakit pinalabas nila ang usapin ng destabilization. Balikan natin si Atty. Topacio. Magaling to. Yes, yo, Topacio. Ayun, ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, lead wall, at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na ganda rin ang tanong ni Corina, pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, ang Opo, common thread naman. that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And at Hindi nakakasyata sa calculator sa dami ng ninakaw na mga putang inang yan. to us, we believe that this is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga Oo colonel naman, po ay Corina. active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun, sapagkat kung yung mga nasa active service po, ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanang freedom of expression. So, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. So natakot sila mga bayan po natin. Natakot sila kaya nila pinapainit yung usapin ng destabilization. Kasi noon pa man sinabihan na nila po yun or pinagbintangan na po nila yan. Yung mga retiradong sundalo. Lalong-lalo na yung sinabi ni Browner na kinausap daw po sila ng mga retiradong sundalo
para mag-withdraw of support, pero yun pala ay fake news pala yun. Ang totoo pala doon ay hindi po sila pinapa-withdraw. Kundi kung gusto nilang lumabas ng kanilang official statement na sila po ay dismayado na sa usapin ng corruption. Yun lang po yun. So nilinaw po yan ni General Pukes. So kaso may mga sadyang naninira lang at sadyang gumagawa lang ng issue. At alam niyo naman, grabe yung takot nila ngayon kagaya nito, no? Ang sinasabi ni Bongbong Marcos, gusto niya panagutin ang lahat na involved at magnanakaw sa corruption. Bakit ngayon ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang vloggers ay galit na galit sa Iglesia ni Cristo? Yung Iglesia ni Cristo is lang naman anti-corruption lang yung purpose, di ba? Ng kanilang gagawing rally. So kung titingnan mo, ito po ay sumusuporta sa advokasya ni Marcos Jr. para panagutin ang mga magnanakaw diyan sa flood control. Rason kung bakit maraming tao po yung talagang nawala ng hanap buhay, nawala ng mahal sa buhay pa. Di ba? Tapos ang ibang congressman, kagaya ng congressman ng 2nd District ng Pangasinan, no, ang kapal ng pagbumuka, yung tao pa, yung pinagalitan niya. Kaya daw po sila binabaha kasi dinadaanan ng baha yung kanilang pinatayuan ng bahay. Pero ayon doon sa ilang residente na nagsalita, yung bahay nila nakatayo na yun doon. Pero hindi po sila binabaha ng ganon kataas. First time lang po ito nangyari dahil may mga flood control pala na hindi pinagawa. At ilan po sa mga ginagawang quarry, no, isa pa sa talagang rason kung bakit ganun ang nangyari sa kanilang lugar. At walang masisisi dito, kundi ang mga politiko, mga kabayan po natin. Question, sir. Sa palagi po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government such as that which happened in 1986. Katulad nga po ng sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Yun, ang galing talaga ni Atty. Topacio, no? Sinusubukan po ni Corina Sanchez na mukhang ilihis po, no, itong si Atty. Topacio. Pero matalino po ito, hindi niya ito kayang, no, paikutin, mga kababayan po natin. And itong ginagawa ni Montol po, mga kababayan po natin, sadyang nagpapakita po na yung mga magkakapatid na tulpong ito, wala talaga silang paninindigan. Kumbaga, umaayon lang sila kung sino yung kanilang mapapakinabangan. Kita nyo ngayon yung mga tulpo na to, no? Yung dating para sa mga mahihirap, wala po silang kibo ngayon sa issue ng corruption, lalo na si Rapi Tulfo. Sa napakaraming nawala ng buhay, nawala ng hanap buhay sa Cebu, sa Negros, so dito sa Luzon, no? Sunod-sunod pa na baha. Sino po yung mga tulpo ngayon? Hindi po sila nagsasalita ng talagang galit sila. Propose lang sila ng mga batas, propose lang sila ng anong pwedeng gawin para ma-prevent ito. Pero yung nagpapakitang galit po sila sa nangyaring corruption, walay, ika nga. So talagang hindi ang pagkatiwalaan yung mga to, mga kababayan natin. Kaya kung mayroon po tayong leader na karapat-dapat, ito po yung nasa lineup ng mga Duterte. Ito po si Vice President Sara. Wala na pong iba pa. Marcos ulit, Penklawan, Dilawan, nako, walang mangyayari sa ating bansa. Ito na naman, no? Tingnan mo, Pinoy 2.0 tayo ngayon. Pumunta ng Cebu. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Walang dala, kundi cameraman. Kapal ng mukha. Okay. Where there's smoke, there's fire. Yan ang reaksyon ng ilang netizens sa listahang inilabas ni retired broadcaster at columnist Mon Tulfo. Retired na. Okay. Laos na. Ng mga umano'y destabilizers na minomonitor ng gobyerno. Sina Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonels Lachi. Grabe, no? Paano si General Bantag mapasama sa destabilization? Di ba nagtatago nga po? Leonardo at Metran,
Captain Dado Enriquez, Ferdinand Tupac, Captain Dado. Vic Rodriguez, Mike Defensor, Rodriguez. Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit at isang alias Monk. Ang umano'y financiers, sina VP Sara, ang kapatid niyang si Congressman Pulong Duterte, Grabe yung paggawa-gawa ng kwento, no? Chavit daw. at si Manong Chavit. Pinagtawanan Di ba? Si Chavit kasi maingay. Kaya sinama nila. Nagsasalita eh. lang ito ng dating mambabatas na si Defensor. Alam mo, Attorney Trixie, kahapon, sinasabi ko kay Jen, nagkikwentuhan kami. In-interview lang namin si General Pokis yesterday. I heard. Morning. I saw. Napanood ko Pagdating kayo. nga hapon, nasa listahan kami ng mga watch list, no? General Pokis being number 1. Sabi ko nga dito sa mga kasama natin dito sa Bilyonaryo, sabi ko si Attorney Trixie dapat kasama dyan sa listahan. Bakit ako biglang nasama dito? Ikaw, 2 beses ka pa nabanggit. Oo nga So, medyo maano sa'yo. So hindi ko alam kung ano yung basis ng watch list, no, for destabilization. Yung imagination yata nung nagsulat. Una nang sinabi ni Pokis sa Imagination o may nag-utos. Yun lang po yun. programang The Spokes ng Bilyonaryo News Channel na posibleng hudyat ng EDSA 3 ang protestang ikinasa sa November 16 hanggang 18 bilang pangkondena sa umano'y katiwalaan sa pamahalaan. Sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari. Yung EDSA 1, EDSA 2, so pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond control na, maski na tigilan ito. Basta, Tama. So, hindi mo masabi yan. Taong bayan po yung magdedesisyon dyan. Kahit sinong individual, leader man, politiko man, retired general man, active general, ang makapagsabi lang po dyan yung taong bayan. as a leader, we are focused on the corruption issue. Theatrics lang ang bidding process ng flood control project. Ito, punta tayo, balik tayo dito ulit sa flood control mga kabayan po natin. Kasi ang flood control pala, pati yung mga bidding-bidding nito. So, sabi ni Hernandez, wala talaga nangyayaring bidding-bidding. So, kung gawa-gawa na lang. And sa bagay, no? Kung nakakagawa nga po sila ng ghost project, siyempre yung bidding talagang manipulated. Pero alam mo, may lumalabas na isang pangalan na si Madam L. Sabi ko nga, Madam Lisa ba? Hindi naman pala si Madam Lisa. No? Na lumabas, na siya lang daw po yung nag-aayos ng mga bidding na ito. Hindi talagang, hindi talaga imposible yan. Nakagawa nga sila ng ghost project, manipulated bidding pa kaya. Ayon ito kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapiling na raw ang kanyang dating boss at district, may tao raw na nagsasaayos nito na kung tawagin niya ay cast director. Yan ay si Lynn Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L, ang CEO ng Crismarie Builders Construction at LM Makeup and Skincare. Si Macanas daw ang namimili ng 2 losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang 6% ng project cost bilang SOP. 4% dito ay para sa Bulacan First District Engineering Office. So, kaya yan ang nangyayari sa mga proyekto. Kung hindi ghost project, substandard, kasi chop-chop na. Para sa umano'y pag-guarantee ng post-qualification at 2% naman ito ay para umano kay Macanas. Lynn Macanas pala, okay. Namin, Your Honor. Kasama rin si Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay So, big time pala, no? ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa mga nakaraang panayam at social media posts, kilala si Macanas bilang negosyante sa construction, food business at beauty industry. Mahilig din siya sa tough-looking modified vehicles at ayon sa isa Big time, mga kababayan po natin. Yung mayaman, lalong yumaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, yung mga mahihirap, lalong humirap. So, yung mga mahirap, yun pa yung binaha. Ito mayaman, hindi po sila binabaha. niyang magazine interview, galing siya sa humble beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Nakipag-joint venture din siya noong March 2025 sa Vega Cosmetics, Thailand. Naging sponsor din umano ang Crismarie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Grabe, no? Pati sa Big Brother pala, nag-sponsor. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L at nag-provide ng pagkain sa nasabing programa. Sinusubukan naming makakuha ng reaksyon mula sa ABS. So, grabe, no? Yung babaeng ito, mga kabayan po natin, big time talaga ito, no? Ang daming pera. Kaya nga sabi natin, no? Yung mga involved dito sa corruption, sa pagnanakaw na ito, ay talagang mayaman na. Lalo pa silang yumaman. At ang mahirap, lalong mahirap. Kaya, tingnan nyo ngayon, sino po yung mga biktima ng baha? May hirap. Eh, yung mga mayaman ito na magnanakaw, asan sila? Wala po nagtatago. Okay, tuloy tayo. Nang umano'y halos 100 budget insertions ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico.
Hinimay ng Bilyonaryo News Channel ang mga proyektong pinaglaanan nito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. So, useless na rin ito Kahit anong himay-himay na to mga kababayan po natin. Wala na po si Saldico Palagay nyo, uuwi pa yung Saldico. Diba? Kahit bibigyan pa ng pagkakataon na makipag-meeting sa live or yung SOM, yung sasama sa hearing pamagitan ng SOM, special VIP treatment. Hindi na rin magpapakita yon. Kasi pinalabas ngayon ng bansa para hindi makapagsalita, para makapagtago. Isibunuan nga, tinago Di ba? Itong si Saldico pa kaya. So, ang solusyon talaga dyan, mga kabayan po natin, yung mga naiwan niyang ari-arian at ang company niya, dapat ipapasara na po yan. Parang wala namang ginagawang aksyon ng gobyerno ni Marcos Sr. Namamayagpag pa rin. Dapat buong pamilya niya yan na nakikinabang sa nakaw. Dapat kukunin yung pera nila kung wala si Saldico. Dalawang buwan na ang nakalipas mula nang isiwalat ni Navotas City Congressman Toby Tiangco sa isang Senate hearing ang mga umano'y 2025 budget insertions ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng buong listahan. 97 insertions ang nakapangalan sa kongresista. 43 ang makikita sa probinsya ng Abra, 4 sa Batangas, 3 sa Bukidnon, 2 sa Cagayan, 3 sa Cebu, 1 sa Davao del Norte, 1 sa Isabela, 2 sa Metro Manila. Grabe, ang dami sa Abra, 43. Dami po mga kababayan natin. Davao del Norte, 1, Cebu, 3, Cagayan. Nila, 11 sa Occidental Mindoro, 13 sa Oriental Mindoro, 2 sa Pangasinan, 5 sa Romblon at 2 sa Sarangani Province. Sa kabuuan, aabot ang total insertions niko sa labas ng Bicol Region sa 13.8 billion pesos. Imagine yung mga kababayan po natin, 13.8 billion, 25% sa kanya dyan. Ang laking pera po. Nakakapagtaka naman kung ang isang congressman na hindi tigaroon dun sa distrito na yon ang magre-request para lagyan yung distrito na yon. Yun, red flag ka agad yun. Itong si Toby Tiangco, mga kababayan po natin, dapat ikanta niya na lahat, dapat sabihin niya na lahat Huwag na po siya magpikil kasi hanggang Saldico and Martin Romualdez lang po siya Dapat sabihin niya rin kung bakit nagkakaroon ng ganitong insertion, bakit nanakaw ito. Dapat sabihin niya dahil kay Bongbong Marcos na pumirma. Marami sa mga proyektong nasa listahan ay nailagay sa for later release o di kaya for bidding pa lamang. Ibig sabihin, wala pang kontraktor na nakakakuha ng marami sa mga nasabing proyekto. Pero sa patuloy naming pagsisiyasat, nakakuha ang aming team ng dokumento mula sa isang source sa DPWH ng kopya ng 4 na bidded out projects sa mga insertion niko. Matatagpuan ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. 3 kontrata ang matatagpuan sa Paliko, Balayan, Batangas Road na nagkakahalaga ng 343.3 million pesos. At isang road project muli sa Tagaytay, Nasugbu Road na nagkakahalaga ng 86 million pesos. So ito po, maraming pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa. Pero bakit ganito hanggang ngayon wala pa rin napapanagot? Malinaw po na talagang pinagtatakpan nila. Sabi nga po ng isang congressman, medyo scripted po yung nangyayaring investigation na ginagawa ng ICI. Ngayon, dahil sunog na po sila dito, mga kababayan po natin, gumagamit po sila ng mga diversionary tactics. Ito, kay Bato. Tapos, ngayon, ang Dolomite, sinisisi po nila. Tingnan nyo yung ginagawa ng isang congressman, itong si Ridon. Imbis na tutukan ang investigation ng flood control sa iba't dito sa Luzon. Kita nyo, papuntang Ilocos. Simula siya dito sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija. Dire-diretso, ang daming flood control dyan na di umano'y substandard and cost project. Pero anong inuuna nila Magalong? Anong inuuna nila Davao? O ngayon, unahin nila yung Dolomite na napakikinabangan at nakikita ng taong bayan. Diba? So, diversionary talaga. And yun nga, yung kay Pulong, ang daming pumunta doon sa ICI. Pero wala silang breaking news na may ghost project. Wala silang breaking news na may substandard. Kasi wala po sila nakita. So, hirap po sila. Baka mamaya, biglang babalik sa kanila. And siguro, dahil walang nireport si Magalong na may substandard or ghost project, sinama siya ngayon sa mga listahan ng gumagawa ng destabilization. Kawawang Magalong, Tinaguan na ng ebidensya, sinama pa sa paikot-ikot, bumalik ulit. Ngayon hindi na naman siya nagsalita, hindi niya naman ginawa ng kwento sinama na naman siya sa di umano'y gumagawa ng destabilization. Pero anyway, kukunin po natin bukas, susunod na upload natin na lang yon.
kukunin natin yung komento ni Magalong kung bakit siya sinama po dito sa mga di umano'y gagawa ng destabilization laban po kay Bongbong Marcos. Ikakampi niya kasi Bongbong Marcos, diba? Sabi nga natin, ano ba yan si Magalong? Mukhang kinain na rin ng sistema ng pagnanakaw sa gobyerno. O ngayon, sinama po siya sa mga sinasabing magdi-destabilization laban kay Bongbong Marcos. Mga kababayan po natin, nakita naman natin na talagang wala po silang pakialam sa tao. 5,000, 10,000 lang ibibigay sa mga nasa lanta. Imbis na bibigyan ng bigas, anong gagawin? Bibintahan. Nasaan yung mga puso ng mga ito? Ano man, nakakagigil na talaga. Pero ito lang, pangiting-ngiti na lang tayo dahil hindi na pwede na talagang iubos natin yung stress natin sa mga hayop na mga yan. Anyway, balita ko, pumanaw na daw po yung isa. Mga dahan-dahan na po nagsusundo si Satanas. Sana po yung mga budol-budol na yan, yung mga magnanakaw na yan, isusunod na. Para naman mabawasan po itong mga demonyo na nabubuhay pa rin sa Pilipinas. Diba? Mga bayan pa natin. Minamalas na po tayo eh. Nag-withdraw yung investors, bumaba yung direct foreign investors, walang magpapautang na mga dayuhan dahil takot baka nakawin daw mapunta sa corruption. Yung iba naman, kagaya ng Japan, imbis na kampante po sila, o ngayon, may another trabaho po sila. Ano yun? Magbabantay ngayon ang Japan sa mga proyekto na pinunduhan nila dito. Pinunduhan ng JICA. Binabantayan daw po nila ngayon. Baka masama sa nanakawin ng gobyerno ni Marcos Jr. Nakakatakot po. Kaya, ano pang ginagawa natin? Kailangan natin magsalita, kailangan nating manindigan. 16, 17, 18, lumabas na kayo para sa isang mapayapang kilos protesta. Manindigan, magsalita. Maraming salamat po.